Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Muli magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na abot kamay na ng mga Pilipino ang pagpapagamot sa ospital nang wala ng babayaran sa pamamagitan ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth. Sa podcast ng Pangulo kasama si Katunying, inihayag nitong malapit nang makamit sa harap ng mas lumalaking benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth at mas malaking binabayad sa medical expenses ng mga Pilipino. Kasabay nito pinamamadali na ng Pangulo sa pamunuan ng PhilHealth ang pagsasaayos ng digitalization ng ahensya para magkaroon ng digital system at maiwasan ang mahabang pila ng mga lumalapit sa PhilHealth. Ayon sa Pangulo, hindi na anya uubra ang sulat kamay o mano-manong pamamaraan ng paghingi ng tulong medikal. Kaya kailangan na anya ng digitalization para matiyak na tuluyan ng maalis ang mahabang pila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Performance review sa mga miyembro ng gabinete at paglaban sa corrupt government officials gumugulong na ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa unang episode ng BBM podcast, sinabi ni Pangulong Marcos na layon ng naturang performance review na matukoy ang mga humahadlang o nagsisilbing hamon sa delivery ng public service. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Asahan na ang pag-alis sa pwesto ng mga underperforming at mga korap na opisyal ng pamahalaan. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sa harap ng ginagawang performance review ng administrasyon sa lahat ng cabinet member at government officials upang patuloy na malabanan ang inefficiency at mapaigting ang serbisyong ibinibigay sa mga Pilipino. Sa unang episode ng BBM podcast, ipinaliwanag ng Pangulo na ang review ito layong i-assess kung naaabot ba ng pamahalaan ang target nito. Gayon rin upang matukoy ang mga humahadlang o nagsisilbing hamon sa delivery ng public service. Sa katunayan, ayon kay Pangulo Marcos, marami nang nasibak na mga opisyal ng pamahalaan nang dahil sa katiwalian. Sabi ng Pangulo, basta't mayroong validated report tungkol sa ginawa ng isang opisyal, agad itong inaalis sa pwesto. Ito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong perform. Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga opisyal ng pamahalaan, tinumbok ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nasa likod ng mga nauna nang napaulat na rice smuggling sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-aangkat at pagkontrol lamang sa presyo ng bigas ang ginawa ng mga naturang opisyal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Inukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pawang mga government officials din ang nasa likod ng nagaganap na pagpupuslit ng mga bigas sa bansa. Sa podcast ng Pangulo, sinabi nito na import lang ng import ang mga salary na siya ring nagkokontrol sa presyo ng bigas at ginagawa ito sa pamamagitan ng hoarding. Hindi niya iniintindi, sabi ng Pangulo, na mga tiwaling opisyal ng pamahalaan kung may sapat namang produksyon ng palay, ganun din ang presyo ng bigas at ang kikitain ng mga magsasaka. Kumikita, sabi ng punong ekutibong sangkot ng mga government officials sa pagpupuslit ng naturang kontrabando na siya ring nangiipit ng mga inaangkat na bigas, legal o illegal man itong dinala sa bansa. Ganun pa man ay wala namang binanggit ang Pangulo patungkol sa pagkakakilanlan ng mga sangkot na opisyal ng gobyerno sa rice smuggling. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy na tinatangkilik ng mga mamimili ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Kiosk sa Kamuning Market. Marami sa mga mamimili ang pangalawang beses nang bumili dahil nagustuhan ang kalidad ng murang bigas. Kasama sa mga ito si Tatay Edison Co na bumalik matapos maubos ang unang nabiling 5 kilong bigas noong nakaraang linggo. Anya, malaki ang natipid ng kanilang pamilya dahil sa murang bigas. Nagpapasalamat din ito sa pamahalaan dahil inilapit na sa mga palengke ang bentahan ng murang bigas. Sinang-ayunan naman ni Tatay Ermelo Morillo na masarap ang 20 piso kada kilong bigas sa Kadiwa at hindi na kailangan pang haluan kapag isinaing. Sa Kamuning Market, ang 30 kaban na ibinagsak kahapon ay nakalahati na sa dami ng tumatangkilik sa 20 pesos na kada kilong bigas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Outgoing elective officials pinaalalahanan ng Civil Service Commission o CSC na umiiral pa ang restriksyon sa paglilipat ng mga tauhan hanggang buwan ng Hunyo. Ito ay kahit natapos na ang isinagawang eleksyon ngayong 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Pinaalalahanan ng Civil Service Commission ang lahat ng outgoing elective officials na umiiral pa rin ang restriksyon sa human resource movements hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ito kahit patapos na ang 2025 midterm elections, ibig sabihin bawal pa rin ang anumang appointment na gagawin sa panahong ito gaya ng paglilipat sa sinumang opisyal o kawani at pag-hire at gayon din ang pag-aproba ng promotion. Ayon sa CSC, maaari lamang pahintulutan ito kung masusunod ang mga kondisyon sa ilalim ng CSC resolution. Kabilang sa kondisyon ay dapat na ang appointee ay dumaan sa screening ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board bago pa man ang election ban at may kalakip itong minutes ng meeting at evaluation report. May agarang pangailangan para sa appointment para hindi maantala ang serbisyo at nasusunod ang lahat ng probisyon sa ilalim ng Civil Service Law. Ang anumang appointment na hindi pasok sa mga nabanggit na kondisyon ay automatic ituturing na walang bisa o madidis-approve. Mula sa CSC para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Senate President Cheese Escudero sang-ayon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng pagkakaisa. Binigyang diin ng senador na maraming problema ang Pilipinas na kailangan ng solusyon kaya hindi na anya dapat tumutok ang mga lider ng bansa sa politika. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sinigundahan ni Senate President Cheese Escudero ang panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isantabi na ang politika at ituon ang pansin sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon kay Escudero, tama ang Pangulo at dapat lang na hindi nakatutok sa politika ang mga lider ng ating bansa. Ito lalo na't anya maraming problema ang Pilipinas na nangangailangan ng solusyon. Kinikilala rin anya ng Senate leader ang pagkilala ni Pangulong Marcos na ang resulta ng nakakatapos lang na eleksyon ay nagpapakita na nais na ng mga Pilipino ng isang gobyernong nakatuon sa kanilang pangangailangan at hindi sa drama ng politika. Anya, sa pag-amin na handa siyang makipagkasundo sa mga Duterte ay pinapakita lang ng punong ehekutibo na ang kapakanan ng mga Pilipino ang dapat na iprioridad. Gate ni Escudero, malinaw ang mensahe ng Pangulo na panahon ng magkaisa para sa kapakanan ng Pilipinas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kampanya kontra vote buying sa nakalipas na 2025 national at local elections, epektibo ayon sa pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang tagumpay na ito ay resulta ng pagtutulungan ng kapulisan at mga komunidad upang mapigilan ang iligal na gawaing ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Ipinagmalaki ng Philippine National Police na naging matagumpay ang kanilang kampanya kontra vote buying sa nakalipas na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, bunga ito ng aktibong ugnayan sa pagitan ng pulisya at mga komunidad upang masawata ang iligal na gawain sa panahon ng halalan. Batay sa datos ng PNP, as of May 19, nakapagtala sila ng 38 insidente ng vote buying na mas mataas ng 14 kumpara sa 24 na kaso noong barangay at sangguniang kabataang elections noong 2023. Pinakamarami rito ay nagmula sa Central Visayas na may 10 kaso, sinundan nito ng Ilocos sa may 7 kaso at Calabarzon na may 5 napaulat na kaso. Gayunman, binigyan din ng PNP Chief na bagamat mataas ay hindi ito nangangahulugang talamak ang bentahan ng boto, bagkus resulta ito ng pinagting ng presensya ng pulisya, intelligence gathering at pinalawak na election security operations. Mula sa Kampo Krami para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy na sa Hunyo ang planong malawakang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa kanilang pulong kasama ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority, natukoy na sisimula ng EDSA rebuild sa kalagitnaan ng Hunyo. Anya, ito ang klarong ehemplo ng Build Better More ng Administrasyong Marcos Jr. Sa susunod na linggo, iaanunsyo na ang susunod na hakbang sa proyekto kasama na ang ilalatag na traffic rerouting. Muli namang humingi ng pangunawa sa publiko ang kalihim dahil sa inaasahang epekto ng EDSA rebuild sa trapiko. Ayon sa kanya, mahirap man at may perwisyo sa mga motorista, malaking ginhawa naman sa publiko sa oras na matapos ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Target ng Department of Transportation o DOTR na isabay sa pagtatapos ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 ang konstruksyon ng Common Station. Matatanda ang kamakailan kinansela ng DOTR ang kontrata nito sa BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company Consortium. Ito ang mga kumpanya na may hawak ng kontrata para sa pagtatayo ng LRT-MRT Common Station Project sa bahagi ng EDSA North Avenue na naging
dahilan ng labis na pagkaantala ng mga naturang proyekto. Sa isang panayam, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na ang kanselasyon ay una pa lamang sa mga hakbang para masimulang muli ang pagtatayo ng common station. Bagong target ng DOTR na makompleto ang proyekto kasabay ng pagtatapos ng MRT-7 sa unang bahagi ng 2027. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtukoy sa paraan upang matapos ang proyekto kabilang ang public-private partnership. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inanunsyo ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na lalagyan ng wheelchair lift ang lahat ng EDSA busway stations para makatulong sa mga pasahero na may kapansanan o PWDs. Ginawa ng kalihim ang anunsyo matapos ang pag-iinspeksyon nito kasama si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Romando Artes sa Philam, Quezon City EDSA busway station. Ang nasabing istasyon ang nauna nang nilagyan ng wheelchair lift at ipinasubok na ito sa isang PWD. Ayon naman sa kalihim, kahit maraming busway station, ang maliit ang espasyo ay lalagyan pa rin ito ng wheelchair lift para mabigyan ng ginhawa ang mga pasahero na PWDs. Ayon kay Dizon, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pagbutihin ang commuting experience o karanasan sa pagbiyahe ng publiko. Kaugnay nito, sinabi ni Artes na walang ginastos ang gobyerno sa itinayong wheelchair lift dahil ipinakiusap ito ng MMDA sa contractor. Nagpasalamat naman ang kalihim sa MMDA dahil gumagana na ang lahat ng 18 elevators sa EDSA busway. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaprubahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggamit ng polyethylene terephthalate o PET plastic bottle waste bilang additive sa paggawa ng mga National Road Project. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, layunin ng hakbang na pahabain ang tibay ng mga kalsada at isulong ang sustainable infrastructure alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tinawag na Item 31019 ang bagong mixture na gumagamit ng bituminous concrete surface course na hinaluan ng PET plastic waste. Ito ay patutupad na bilang bahagi ng DPWH standard specifications para sa mga proyekto sa buong bansa. Dagdag ni Bonoan, bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba ng ahensya na gawing kapaki-pakinabang ang basura para sa matibay at makakalikasang infrastruktura. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Minority Leader nanawagan ng mas matibay na koordinasyon sa gitna ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Ayon kay 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan, kailangang magkaroon ng mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan kaugnay ng naturang sitwasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan si House Minority Leader Marcelino Libanan na mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal upang maibsan ang abalang dulot ng pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng San Juanico Bridge. Binigyan din ni Libanan ang pangangailangan ng maagap at mas malawak na ugnayan sa pagitan ng DPWH, Department of Transportation, Office of the Civil Defense at mga lokal na pamahalaan para sa pangunahing tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Simula May 15, ipinatupad ng DPWH
DPWH ang 3-ton gross vehicle weight limit sa tulay dahil sa isyu ng istruktura habang hinihintay ang pagsisimula ng mga kinakailangang pagkukumpuni. Dahil dito ang mga mabibigat na sasakyan ay napipilitan dumaan sa Roro na nagdulot naman ng dagdag na gastos, pagkaantala at abala sa mga biyahero, maliliit na negosyo at industriya sa rehiyon. Tiwala naman si Libana na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagtutulungan, maisasagawa ang kinakailangang pagkukumpuni nang hindi mapaparalisa ang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga dayuhan na nahuli sa Mactan, Cebu International Airport sasampahan ng deportation case ng Bureau of Immigration o BI. Ito ay matapos mahulihan ang mga dayuhan ng milyon-milyong pisong halaga ng hindi deklaradong salapi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Sasampahan ang kaso ng deportation ng Bureau of Immigration ng 9 na banyagang nahuli kamakailan sa Mactan, Cebu International Airport matapos mahulihan ng mahigit 440 milyong pisong undeclared cash. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, bukod sa kasong kriminal at paglabag sa anti-money laundering law, mahaharap din ang mga dayuhan sa immigration proceedings dahil sa pagiging undesirable aliens. Kabilang sa mga naaresto ang 7 umanong Chinese, 1 Indonesian at 1 Kazakhstani national. Paliwanag ni Viado, mahigpit ang ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng immigration ng anumang aktibidad ng mga banyaga na maaaring magbanta sa pambansang seguridad. Kasunod ng mga kasong isasampa, agad din silang ipade-deport at ilalagay sa blacklist upang hindi na muling makapasok pa sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na rin ng BI sa PNP upang kumpletuhin ang mga dokumento at beripikahin ang record ng mga nasabing foreign nationals. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Commission of Senior Citizens o NCSC nais makipagtulungan sa Department of Education o DepEd upang hikayatin ang kabataan na suportahan ng mga senior citizen. Sinabi ni NCSC Officer in Charge Dr. Mary Jean Loreche na layo ng naturang hakbang na mapaigting ang intergenerational understanding at civil responsibility sa mga kabataan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jolimar Acuyong ng Radio Magazine. Nais makapagtulungan ng National Commission of Senior Citizens sa Department of Education upang mas palalimin ang ugnayan sa pagitan ng mga kabataan at nakatatanda. Ayon kay Dr. Mary Jean P. Loreche, OIC Chairperson at CEO ng NCSC, layunin ng inisyatibang ito na mapalaganap ang intergenerational understanding at civic responsibility sa mga kabataang Pilipino. Naniniwala rin si Loreche na sa pamamagitan ng pakikilahok ng kabataan sa mga usaping may kinalaman sa kapakanan ng senior citizens ay mas mapapalalim ang kanilang pangunawa sa kulturang Pilipino. Sinusuportahan naman ng DepEd ang proyekto. Ayon kay Undersecretary Wilfredo Cabral, ito ay kaakibat ng advokasya ng kagawaran para sa inclusive at values-based education. Kabilang sa mga minumungkahi ng programa ang intergenerational learning, youth volunteerism, health and wellness campaigns at teacher training. Target na simulan ito sa mga piling paaralan ngayong 2025 hanggang 2026. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Health Secretary Ted Herbosa naupo na bilang pinuno ng World Health Assembly o WHA. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pamumunuan ng Pilipinas ang WHA, ang highest decision-making body sa isyung global health. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Formal nang naupo bilang presidente ng 78th World Health Assembly o WHA si Health Secretary Ted Herbosa sa Palaya de Nacion sa Geneva, Switzerland. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mamumuno ang Pilipinas sa WHA na siyang highest decision-making body sa global health at kinabibilangan ng 174 na mga bansa.
Nagpasalamat si Secretary Herbosa sa mga miyembro ng WHO Western Pacific Region para sa nominasyon ng Pilipinas at sa lahat ng WHO member states para sa kanilang suporta at matibay na ugnayan. Nagpasalamat din si Herbosa kay Dr. Edwin Dicolotti, ang Health Minister ng Republic of Botswana na siyang namuno sa nakaraang assembly, at si Dr. Young Mi Ji ng Republic of Korea sa pagbubukas ng naturang sesyon. Sa pagsisimula ng WHA, iba't ibang mga usaping pangkalusugan ang tatalakayin kasabay ng pagbabalangkas ng mga pulisya para patatagin ang ugnayan ng mga bansa sa buong mundo at makamit ang Health for All. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo ngayon sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry, nag-imbita ng mga negosyante para sa gaganaping First Ilocos Norte Business Conference sa katapusan ng Mayo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inawis ni Department of Trade and Industry dagiti negosyante iti nagdudumang industriya ang magipagpartisipar iti First Ilocos Norte Business Conference 2025 ang maangay ito no Mayo 31 itatawen iti Java Hotel dito Ciudad Tilawag. Segon ti DTI Ilocos Norte mapagsasaritaan dagiti Innovation and Growth Strategies, MSME Empowerment, Sustainable Business Models ken Practical Tools para iti agdama nga kompetisyon iti merkado. May sapay kadagiti pangadawan ti sursuro manipod kadagiti top
business consultants ti panangadaptar ti artificial intelligence ken kasano nga agbali na parte dagiti MSMEs kadagiti pagadalan. Itinasa nga aktibidad ket pagbinuligan ti DTI Ilocos Norte ken ti Rotary Club of Ilocos Norte Central ken Philippine Chamber of Commerce and Industry Ilocos Norte Lawag Chapter. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Granny Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. SSS Agoo Branch nagsagawa ng race campaign sa 2 bayan sa La Union. Delinquent employers na bigyan ng 10 araw para mag-comply. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pinaingat ti Social Security System Agoo Branch ti panagreget na amang kolekta kadagiti delinquent Social Security contributions babayan tinabaligi a kampanya aran after contribution evaders ditoy Agoo ken Rosario La Union. Binisita ti nga ti 7 establishmento ang nakatukwat iti 383,843.14 pesos kadagiti di nabayadan a kontribusyon anang apektar iti 23 nga empleyado agraman ti 2 akaso ti non-registration. Ti kampanya nga gigidan nga isayang kat intero paglyan ket maysa akang runan nga aramid iti sidong ti Republic Act number 11199 the Social Security Act of 2018. Panggap nang ipalagip kadagiti employer ti legal nga obligasyon da amang ipatulod kadagiti kontribusyon dagiti empleyado. Nekkan dagiti delinquent employers ti 10 aldaw a grace period tapno mabayadan dagiti outstanding obligations da. Dagiti saan amang tungpal ket maipasahon kadagiti formal akaso ti non-compliance. Impaganatgat ti SSS Agoo Branch ti panagkumit na amang ipasigurado nga umawat ti amin nga empleyado ti Social Security benefits ang maikari kadakwada. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Rotary Club of Makati, Salcedo nagkaloob ng NICU equipment sa Eastern Samar Provincial Hospital. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Naghatag ang Rotary Club of Makati Salcedo hin mga life-saving neonatal ICU NICU equipment sa Eastern Samar Provincial Hospital ESPH haylarom han ira Save the Newborn nga programa. Gindumaran turnover ceremony han Biyernes Mayo 16 habag o nga OP dissection han hospital. Lakip han donasyon ang 2 nga infant incubators, 4 nga phototherapy machines, 8 nga infusion pumps, 2 nga continuous positive airway pressure machines, nga nasa nga UPS system. Sumalakan Club President Noel Rapadas, daki ni nga bulig nga mga bag-o nga panganak nga may sakit, ngan madodoblipan kapasidad han NICU. Nagpasalamat hi Governor Ben Ivardoni ha suporta, ngan ginsiguro nga igpapadayo ni Governor-elect RV Ivardoni ang mga medikal nga proyekto ha probinsya. Panawagan ni Rapadas sa mga taga-Eastern Samar, umuli kabungan bulig, waray bayad, basta bumuligla. Tikang dida syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida, para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Suporta ng mga lokal na pamahalaan sa Southern Leyte kailangan para makamit ang 20 piso bawat kilo na presyo ng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Gikinahanglan ang aktibong partisipasyon ng suporta sa mga lokal nga pagamahanan alang sa pagkabuot sa gitinguha nga tag 20 pesos kilo nga bugas sa probinsya sa Southern Leyte. Gibutyag ni Department of Agriculture Eastern Visayas Information Officer Jason Lucero Padol sa Radyo Pilipinas kagahapong adlaw Mayo 19
nga ang mga programa usa ka tripartite agreement tali sa National Food Authority, Food Terminal Incorporated o Provincial Local Government Unit. Sumala niya ang NFA mao'y baligya sa bugas sa FTI sa presyo nga 33 pesos kada kilo. Ang FTI ug ang PLGU ang maghatag og subsidiya nga tag 6.50 pesos aron maabot ang target nga 20 pesos matag kilo sa bugas sa oras nga ibaligya na kini sa mga LGU nga mausab ang itugyanan sa pagbaligya. Tungod niini, gikinahanglan matud niya ang hingpit nga suporta sa LGU sa pagpatuman pinaagi sa pagahin og igong pondo. As of May 19, gipasabot ni Padol nga wala pa'y nadawat ng impormasyon ang ahensya bahin sa mga LGU nga nagahinaw pondo alang sa maong programa. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako na tayo sa Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Konsultasyon para sa Social Pension Program for Indigent Senior Citizens ng DSWD Region 10 sa Malaybalay City matagumpay na isinagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Nagpaygayon ang DSWD Field Office 10 pinaagi sa Social Pension for Indigenous Senior Citizen Program sa katapusang konsultasyon uban sa Pangulo sa Office of Senior Citizens Affairs ug pipila ka benepisyaryo sa Malaybalay City, Bukidnon, bag-uhay pa lamang. Gipadayag ni Assistant Regional Director for Operation Dr. Glofelia J. Uwayan ang positibong epekto sa programa sa kinabuhi sa mga benepisyaryo. Iyang gipasiugda ang importansya sa open dialogue nga nag-ingon nga labing yung pagpauswag sa bisan unsang programa mo ang pagpamati sa mga tao nga direktang apektado. Sa maong kalihukan gipakita ang Omnibus Guideline Program aga mga isyu og kabalaka gipadayag sa mga partisipante og gitubag nga moresulta sa konkretong mga lakang padulong sa mas maayong paghatod sa serbisyo. Ang DSWD-10 nagpabilin nga komitado sa padayon nga pagpauswag sa mga proseso og serbisyo niini alang sa kaayuhan sa programa ug mga benepisyaryo niini. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kinasadta sa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga, pagpapaunlad ng Solar Pump Project para sa mga magsasaka ng Tambulig, Zamboanga del Sur, isinagawa ng National Irrigation Administration Region 9. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yakundusi Turnout Service Area Group o TSAG meeting ang National Irrigation Administration o NIA Region 9 para na mag-Sembrador del Tambulig na probinsya del Zamboanga del Sur. Objeto del aktibidad ay para dali mag-aktualisasyon del ahensya kung el solar pump project na mensyonang lugar y pwede diskuti kung el mag-konsyerne del mag-Sembrador para na mensyonang proyekto. Incluido na diskusyon del NIA y mag-Sembrador, el progreso del proyekto y mag-additional proyekto infrastruktura. El meeting niya kundusi el NIA Zamboanga del Sur Irrigation Management Office ay para mejora el irrigation services na mensyonang lugar. Desde na siyudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte, mas pinapalawig pa ang turismo at agrikultura sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir.
Gipahigayon ang usa ka makabuluhang seminar nga giusa ang pwersa sa sektor sa turismo, agrikultura ug uban pa. Kini gibuhat sa Farmers Training Center Provincial Agriculture Compound Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Gitambungan kini sa 41 ka partisipante nga nanggikan sa turismo, agrikultura, mag-uuma, akademya, startup ug pribadong sektor. Ang tema sa maong seminar mao ang Farm to Destination, Unlocking the Potential of Farm Tourism in Lanao del Norte nga gipanguluhan sa Provincial Tourism Office sa PLGU Lanao del Norte. Ang maong kaliukang naghatag og gibug-aton sa kahinungdanon sa farm tourism isip usa ka paagi aron makabot ang sustainable nga turismo o agrikultura sa lalawigan. Sa mensahe ni Mr. Henry S. Binahon, tag-iya sa multi-award Binahon Agri-Forestry Farm sa Bukidnon ug usa ka resource speaker sa kalihukan, iyang gipasigugda ang pag-ila sa mga basic nga konsepto sa farming, turismo, ang ilang kasaysayan ug mga balaod sa nasod nga nagisgot sa mga katungod ug sa mga bawal sa agrikultura ug turismo. Giusgutan usab ni Provincial Agriculturist Engineer Halandoli B. Pitila ng kainundanon sa kolaborasyon sa nangalain-laing sektor alang sa tinuod nga kalambuan sa ekonomiya. Samtang matud pa sa Provincial Tourism Office OIC nga si Alerma Grace A. Montañez. Iyang gipahimangnuan ang mga partisipante sa mga benepisyo sa pagkuha og accreditation gikan sa Department of Tourism o DOT aron sila mahimong kabahin sa daghang mga programa nga gilauman nga moabot sa lalawigan. Mula sa lungsod ng Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayanan na po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz susunod na pagkatapos po ng ilang mga paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong likod, Steph Vicente, at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagkaroon ng makabuluhang pagpupulong ang delegasyon ng Pilipinas sa mga matataas na opisyal mula sa French Treasury at French Development Agency. Tinalakay ng dalawang bansa ang mga pangunahing larangan ng pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Pransya. Pinangunahan ni Department of Finance o DOF Undersecretary for International Finance Group o IFG, Joven Z. Balbosa, ang pulong at binigyang diin ang sektor ng enerhiya bilang pangunahing prioridad ng gobyerno. Ibinahagi rin ni Undersecretary Balbosa ang mas pinaigting na hakbang ng bansa upang hikayatin ang pribadong sektor kabilang ang pagpapatupad ng mga polisiyang makanegosyo gaya ng Public-Private Partnership o PPP Code. Ayon sa DOF, kasalukuyan ng may 3 proyektong isinasaayos kasama ang French Treasury. Ang pagkuha ng 40 unit ng Fast Patrol Crafts, ang Accelerated Bridge Construction Project para sa mas mabilis na mobilidad at pagtugon sa kalamidad at ang Panglao-Tagbilaran City Offshore Bridge Connector Project. Kasama rin sa pulong si Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na isinagawa sa sidelines ng ika-58 Annual Asian Development Bank o ADB Meet sa Milan, Italy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, diniskwalipika ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang 4 na kumpanya mula sa pagrehistro o pagkuha ng lisensya sa BSP matapos mapatunayang nag-ooperate bilang money service businesses o MSBs ng walang kaukulang pahintulot. Ang mga naturang kumpanya at ang kanilang mga may-ari o operator ay hindi na pinapayagang magparehistro o magnegosyo ng anumang aktibidad na nasa ilalim ng regulasyon ng BSP. Kabilang dito ang Honey Money Changing Services sa Ermita, Jonathan Sanoy Money Changer sa Tondo, Shasha Money Changer sa Malate, Manila at Rahas Money Changer sa Binondo. Ang diskwalifikasyon ay alinsunod sa Section 901-N ng Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions ng BSP. Layunin nitong pigilan ang pagdami ng mga hindi otorisadong negosyong nagbibigay ng serbisyong pinansyal tulad ng money changing. Nangako naman ang Bangko Sentral na patuloy silang magbabantay laban sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang integridad ng sistemang pinansyal sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko hinggil sa mapanlinlang na paggamit ng larawan ni BSP Deputy Governor Chuchi Fonasier. Ito ay matapos maglabasan sa online platforms ang pag-alok ng trabaho gamit ang picture ng BSP top official. Ayon sa Central Bank, may natanggap silang mga report ng unsolicited Viber messages mula sa isang sender na isang e-commerce company gamit ang larawan ng Deputy Governor. Ang alok na kita ay mula sa 500 piso hanggang sa 5
o 5,000 piso sa umano'y mga trabaho. Bilang pag-iingat sa mga posibleng iligal na gawain, hinikayat ng BSP ang publiko na huwag makipag-ugnayan o magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi kilalang individual. Pinayuhan din ang publiko na laging i-verify ang pagiging lehitimo ng mga mensahe o transaksyon na nag-aangking konektado sa mga tauhan ng BSP. Anumang kahina-hinalang aktibidad ay maaaring i-report sa opisina ng Central Bank. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, sinaksihan ni Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez ang pagbubukas ng Grand Ease of Doing Business o EODB Fair sa Angeles City nitong Lunes. Ang event ay bahagi ng selebrasyon ng Ease of Doing Business Month ngayong buwan ng Mayo. Sa Angeles City, pinangunahan ng ARTA Central Luzon Regional Field Office ang Grand EODB Fair sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Angeles. Sa bayang itong isinasagawa ng iba't ibang local government units sa buong bansa para makapagbigay ng one-stop shop na lokasyon para maka-avail ang publiko ng iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. Naghayag naman ng suporta sa programa ng ARTA si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magbigay ng serbisyo sa publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nirekomenda ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson, Senador Sherwin Gatchalian, na palakasin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas para sugpuin ang iligal na kalakalan ng vape products. Sa pagdinig sa Senado, tinukoy ni Gatchalian na hindi ang pagpapababa ng buwis sa vape products ang solusyon para masawata ang illicit trade ng nasabing produkto. Pinunto nito ang datos na nagsasabing sa kabila ng mga nahuhuling smuggled na vape products, wala pa sa 1% o kahit pa sa 0.50% ang mga napapanagot ng tuluyan sa batas. Dahil dito, pinanawagan ng senador ang pagpapalakas sa suporta sa mga law enforcement agencies sa pamagitan ng paglalatag ng mga bagong mekanismo gaya ng pagbibigay ng insentibo sa mga enforcement agency at pagpapakilo sa mga lokal na pamahalaan. Para sa mambabatas, sa ganitong paraan ay mas makatitiyak na mapapanagot ang mga smuggler. Nilinaw naman ng senador na sa ngayon ay wala pang nakahain na panukalang batas sa Senado kaugnay ng dagdag buwis sa mga vape product dahil naka-session break pa ang Kongreso. Ang tinatalakay-ani ngayon ay ang House Bill tungkol dito bilang ang mga tax measures ay dapat munang magmumula sa mababang kapulungan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito pong muli si Steph Vicente. Sa pagbabalik ng programang Ang Pilipinas Ngayon, atin na pong masusubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports sa pamagitan ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. VARC,
Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Inumpisahan na ni boxing icon Manny Pacquiao ang kanyang preparasyon para sa kanyang pagbabalik sa aksyon nitong Lunes sa Los Angeles sa Estados Unidos kung saan tumungo ito sa Pan Pacific Park kasama ang kanyang team. Magbabalik sa aksyon ang 46 anyos na si Pacquiao itong Hulyo para sa kanyang unang laban bilang profesional simula pa noong natalo siya kay Yordenis Ugas ng Cuba noong Agosto taong 2021. Sa isang pahayag, sinabi ni Pacquiao na inspirado siya, motibado at handa na siyang ipakita sa mundo na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga nakababatang boksingero. Pagkatapos ang talo niya kay Ugas, pinasok ni Pacquiao ang pagkampanya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022. Ang kanyang pagbabalik sa Senado ngayong buwan ay hindi rin naisakatuparan. Makatapat ng 8th Division Champion si Mario Barrios para sa kanyang World Boxing Council o WBC welterweight belt na nakatakda sa Hulyo 19. Pero bago ang laban, itong Hunyo ay ipapasok si Pacman sa International Boxing Hall of Fame. Tumakbo si Pacquiao ng ilang beses sa Los Angeles Park at nag-shadow boxing sandali para makondisyon ang kanyang sarili para sa mas matinding pag-iensayo. Habang hindi siya lumaban bilang profesional simula pa noong 2021,
lumahok si Pacquiao sa ilang exhibition bouts nitong mga nakalipas na taon, kasama ang 6-round match laban kay DKU ng South Korea nitong Disyembre taong 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umakyat sa ika-69 na pwesto si Filipina tennis star Alex Ayala sa pinakahuling rankings na ipinalabas ng World Tennis Association o WTA nitong Lunes. Napaganda ni Ayala ang kanyang ranking kahit maaga itong lumisan sa Italian Open kung saan natalo ito kay Marta Kostyuk sa first round. Ang kanyang partner sa Italian Open doubles na si Coco Gauff ng Estados Unidos ay ngayon nasa ikalawang pwesto sa buong mundo pagkatapos umabot ng finals sa singles event kung saan natalo siya kay Jasmine Paolini ng Italy. Sa kabilang panig, si Paolini naman ay ngayon nasa ika-4 na pwesto sa world rankings pagkaraan ang kanyang 6-4 to 6-2 panalo kay Gauff. Nananatili namang world number 1 si Aryna Sabalenka kahit ang 4-6 at 3-6 pagkatalo kay Zheng Qinwen ng China sa quarterfinals sa Rome. Malaki naman ang itinaas sa doubles ranking ni Ayala kung saan lumundag ito ng 232 pwesto mula number 456 at ngayon nasa number 224 pagkatapos ang kanyang quarterfinal finish sa kaparehong torneo kasama si Gauff. Inaasahan na tutungo si Ayala sa France ng mas maaga para sa French Open kung saan inaasahan niyang maganda ang kanyang laro at maulit ang kanyang makasaysayang takbo sa Miami Open nitong nakalipas na Marso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang sumali si University of the Philippines team captain Nika Celis itong darating na buwan sa Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft. Inanunsyo ng 23 anyos na si Celis ang kanyang plano na sumali sa draft na nakatakdang ganapin sa Hunyo 7 sa pangarap na maging matagumpay katulad ng mga dating sikat na UP players kasama na sina Tots Carlos, Isa Molde, Justine Dorog at Lori Bernardo. Malaki ang ginampanan ng 5'10" middle blocker sa 5th place finish ng UP ngayong season 87 pagkaraang magtapos ang koponan ng may 6-8 record. Naging makulay ang kanilang kampanya nitong season kung saan nanalo sila sa mga bigating koponan katulad ng Far Eastern University, De La Salle University at ang naging kampyon na National University. Kung tutusin, naging maganda ang panimula ng State U kung saan nakapagrehistro kaagad ito ng 2 magkakasunod na panalo salamat sa pagsisikap ni Celis, Joanne Monares, Nina Itang, Ira Jaboneta at mga rookie na sina Jazz Magilimotan at Kian Olango. Umaasa ang UP ng mas magandang kakalabasan ng kanilang kampanya sa susunod na season pagkatapos makompleto ni dating University of the East star Cashay Dongalio ang kanyang 1 taong residence at ngayon pwede nang maglaro para sa Fighting Maroons. Sinabi ni Celis na alam niya na hindi magiging madali ang maglaro sa professional na liga, subalit gusto niya ang kanyang ginagawa kaya't sinisiguro niya na kaya niyang malagpasan ang mga hamon doon. Bukod kay Celis, ang iba pang collegiate stars na inaasahang sasama sa rookie draft ay sina Belia Belen, Erin Pangilinan at Alea Malaluan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dinomina ng Abra Solid North Weavers ang Bacolod Tubo Slashers 108-77 nitong Lunes para makuha ang solong ikalawang pwesto sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Season 2025 na ginanap sa Orion Sports Complex sa Bataan. Sa pangunguna ni dating Ateneo standout na si Dave Ildefonso at dating Lasal star na si Joshua David, lumamang ang Abra sa laki na 30 siyam, 97-58, tungo sa pagkopo nila ng ikawalong sunod-sunod na panalo para tumaas sa 10-1 ang kanilang record sa round-robin elimination phase ng 30 koponan na torneo. Nagposte ang 6'4" na si Ildefonso ng 28 puntos, 8 rebounds, 4 na assists at 4 na steals, habang ang 6 foot na si David ay nagrehistro ng may 20 puntos kasama na ang 5 triples, 3 assists, 2 rebounds at 2 assists para sa Weavers na nasa likuran lamang ng Nueva Ecija Rice Vanguards na kasalukuyang wala pa ring talo sa loob ng 11 laban. Umabante ang Abra sa reigning back-to-back champion Pampanga at 2019 titleist San Juan na may kaparehong 9-1 record. Bukod kay Ildefonso at David, ang iba pang Weavers na nakapag-ambag sa panalo ay sina Jack Cruz Dumont na nakagawa ng 11 puntos at 2 rebounds, Ryan Batino na may 10 puntos at 3 rebounds, Marwin Taiwan na may 8 puntos, 13 assists at 2 rebounds, at si John Uduba na may 8 puntos at 9 na rebounds. Samantala, nakapagrehistro para sa Bacolod na bumagsak sa 2-7 record ng 20 puntos, 3 rebounds at 3 assists mula kay Chester Saldua, 17 puntos mula kay JC Sam Ajay at 11 puntos, 2 rebounds at 2 assists mula kay Aldave Canoy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwakas sa ating balitang sports, hindi naging sorpresa na tinanghal bilang Rookie of the Year si Shaira Nitura ng Adamson University sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Binasag ng 20 anyos na sensation ang ilang record ng magkakasunod na nagdulot ng halaga bilang susunod na bituin sa Collegiate League kahit kinapos na dalhin ang Lady Falcons sa Final Four. Sinabi ni Nitura pagkatapos kunin ang Best Rookie Award sa Mall of Asia nitong nakarang linggo na pinapangako niya at ng buong koponan ng Adamson na tatrabahuhin nila ng maigi para mas maganda ang kanilang pagtatapos sa susunod na season. Dagdag ni Nitura na yun naman ang layunin ng lahat ng koponan na maging mas magaling kumpara sa nakaraang season. Kahit maagang natanggal sa kompetisyon, naipakita ng 5'9" outside spiker ang kanyang galing kung saan naging kauna-unahan siyang Lady Falcon na makuha ang award pagkaraang pinangunahan ang Adamson sa ikalimang pwesto na may 6-8 record. Dahil sa kanyang enerhiya sa kanyang freshman year, naging delikado sa opensa si Nitura sa kanyang mga karibal kung saan naglista ito ng 6 na 30-point games kasama pa ang impresibong 38 puntos sa kanilang 5-set na pagkatalo sa University of the Philippines Fighting Maroons noong Marso 16. Nakalikom ang katutubong Cainta Rizal ng kabuang 371 puntos sa isang season, kung saan nilagpasan ang isang dekadang record na ginawa ng dating collegiate superstar na si Eliza Valdez ng Ateneo na may 312 puntos. Inaasahan na magiging mitya si Nitura para sa Adamson sa susunod na Season 88, kasama pa ang kanyang kapwa rookies na sina Faye Sagaysay at Frances Mordi.
Samantala, nagkaroon naman ng ugong-ugong na kung maglalaro si Nitura para sa Alas Pilipinas. May mga ilang litrato na umiikot sa social media na nagpapakita si Nitura na kasama sa practice session ng Alas Pilipinas. Pero sa ngayon, inaantay na lamang ni Nitura ang anunsyo mula sa Alas kung sino-sino ang pasok sa koponan. Ayon kay Nitura, wala pa siyang plano sa ngayon kung ano ang susunod niyang hakbang dahil nakadepende ito kung makakasama siya sa lineup ng Alas Pilipinas. Sinabi ni Nitura na sa ngayon, ang tinatrabaho niya ay maging mas mahusay para makwalipika sa lineup ng Alas Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Kasama niyo po si Mama JT. Eto, rumesbak ang aktres na si Andy Eigenman sa kanyang mga kritiko na hindi na niya naaalagaan ang kanyang sarili. Napapansin na raw kasi ng mga netizens ang itsura ni Andy na ibang-iba na raw ngayon kumpara noong nag-aartista pa siya. Kung inyong maaalala ay nagpa siya itong si Andy na manirahan sa Siargao kasama ang kanyang kasalukuyang fiancé na si Filmar Alipayo at ng kanilang mga anak. Buwelta ni Andy sa kanyang Instagram post, quote and quote, PSA, it's not the sun itself that ruins your skin. It's neglecting to protect it. This is exactly why I make the effort to care for it even more. At ayon pa nga kay Andy, hindi ibig sabihin na mahilig ito mag-sunbathing ay hindi na raw niya inaalagaan ang kanyang balat. O yung tinatawag nga na skincare. Dumipensa naman ang ibang netizens kay Andy at ipinagtanggol siya laban sa mga body shamers. Sabi nga nila, gorgeous and always looking beautiful itong si Andy.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, ibinahagi ng aktres na si Yen Santos ang kanyang weight loss journey na mababasa sa Instagram post nito lamang nakaraang Mayo 16. Something personal, quote and unquote, something personal raw itong pinagdaanan niya dahil nakaapekto raw ang kanyang timbang sa kanyang self-confidence. Batay sa kanyang IG post, hindi niya maatib na tingnan ang kanyang sarili sa salamin habang nakaramdam ito ng frustration dahil sa lumulobo raw nitong timbang. Ginawa na raw niya ang pagda-diet at workout subalit tila wala raw nangyayari. Kaya naman, kumonsulta itong si Yen sa isang espesyalista, kaya naman sa muli niyang pagbabalik acting, talaga namang slim na siya dahil na rin sa naipayo sa kanya ng mga doktor na kanyang kinonsultahan. Kwento niya ay 3 kilo ang nabawas sa kanya mula nang simulan nitong sundin ang payo ng kanyang doktor. She's feeling better and better nga daw dahil bumaba ang kanyang timbang na mula sa 72 kilos patungong 51 kilograms sa loob ng 2 buwan. At muli ngang nanumbalik ang kumpiyansa nitong si Yen sa kanyang sarili. Matatanda ang pinag-usapan ng mga netizen ang kanyang larawang na una nang ibinahagi ng kapamilya actress na si Kira Ballinger. Napansin ng mga netizen na tila nag-gain weight itong si Yen at may mga nagbigay pa ng espekulasyon baka nagbuntis daw ito, bagay na pinabulaanan ni Yen at tinawag niya itong fake news. Noong Mayo 10 naman, ibinahagi ng actress ang isang larawan kung saan makikita siya sa isang monitor hudyat na nagbalik trabaho o balik showbiz na siya sa kasalukuyan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating mga chika for today, ibinahagi sa unang pagkakataon ng actress model na si Ellen Adarna ang mga larawan ng baby girl nilang ng mister na si Derek Ramsey sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Kung inyong makikita ang post ng actress, ay makikita roon na maraming mga netizen ang gandang-ganda at cute na cute kay baby Lily na tila carbon copy ng kanyang ina. Noong Oktubre taong 2024, last year, ay nanganak na si Ellen subalit hindi muna nila ipinakita sa social media ang mukha ng kanilang little girl. Samantala, ibinahagi ng kapuso actress na si Solenn Yusuf na nagkaroon siya ng black eye sa kanang mata matapos siyang aksidenteng ma-headbutt ng anak nila ni Nico Bolzico na si Maylis. Ayon sa Instagram story ni Solenn, nangyari ito noong Mother's Day na aksidente lang naman habang sila ay natutulog. Inunahan agad ni Solenn ang paliwanag bago pa ito bigyan ng mali siya ng ating mga netizen. Mababasa sa caption ng kanyang Instagram story, quote and unquote, to those asking, no biggie. Hirit pa niya matutulog na lamang daw itong naka-helmet upang hindi na ito magka-black eye. At sa pagdaan ng mga araw ay tila nawala na rin naman ang pamamaga ng talukap ng mata ni Solenn. At ito pa, muling nagpakasal ang celebrity couple na sina John Prats at Isabel Oli sa kanilang ika-10 wedding anniversary celebration. Makikita sa Instagram page ng Nice Print Photography ang mga litrato ng mag-asawa sa muli nilang pagpapakasal na ginanap sa pagmamayari nilang Naomi Sanctuary Resort sa Batangas. 2 beses nagpakasal sina John at Isabel noong May 16, 2015, una sa pamagitan ng isang church ceremony sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish Church sa Balete, Batangas, at ang sumunod ay ang kanilang Christian wedding sa Naomi Sanctuary Resort sa parehong araw ding yon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Miss Ven Blones.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Mama JT, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.